Kanina nakita natin si Councilman Esting Gole Cruz Opo. na nagluto, iihaw siya ng lechon kasi yun ang kanilang family business. Ngayon naman ang papakita nila sa atin ay ang kalderetang bibe. Kanina, sinabi na niya sa amin na usually ang takot ng mga ibang nagluluto ng bibe ay malansa. Opo. In fact, ang alam ko, yung ibang nagluluto noon, binabaliktad yung carcass para yung dugo talaga lahat maalis. Ngunit yung ginawa ni Ka-Esting ay pinakuluan lang niya sa luya. At ngayon, kahit yun lang, masarap na. O, umpisa na natin. Sige po, maglalagay po tayo ng mantika. Take note, mantikang Vavoy. Pero ito nakakataka. Ang kaldereta, alam natin na ay wala namang ginagamit na gata. Ngunit gagamit sila ng gata. Opo. Ito muna, susunugin po natin ng bawang. Susunugin ng bawang. Para po may aroma, maganda po. Oo, yung aroma. Lagay na natin ang sibuyas. Okay po. Ikaw naman humalo. Okay. Nahalo. Ang bibe. Baw. Ang bibe na naglalakad lang kanina. Napakuluan sa luya. O, tuloy mo. Salamat po, ma'am, sa inyong pagpapakilala sa isang lutuing tila napakaganda. Ang wika ninyo'y sa amoy lang at lasa ay tinitiyak ko pong magustuhan po nila. Dito sa The Pinoy Foodie, sinabi mong maganda. Sino maganda? Ang bibi o ako? Mali. Doon po'y hindi ako sa inyo ay tumututol sapagkat nakikita ko Nasusunog na ang bawang. ang amoy at ang bawang at inyong kagandahan, lalo't pag pinagtugmay, maganda ang kahihinatnan. Lalagay na natin ang patatas. Matagal na po natin para lumambot po ang patatas. Ang susunod sa patatas na pinapula ay ang carrots. Hindi na po yung sili. Sili. Okay, lagyan na po natin ang bibe. Bibe. Ito na ang ating bibe. Okay, tama. Para po lumambot. Wow. Wow. Ayan. Pampiesta na talaga itong ating ginagawang kalderetang bibe. Good for 20 person. Tapos, ilalagay na po natin ang ating mga ingredients na ito. Lahat to. The whole Sabay na po yan. Okay. Pati peanut butter, buong yan. Lahat to. Opo. Ba, mataray Tomato sauce, lahat to Marami po kasi ito dalawang bibi po ito Asin. Paminta, gusto mo? Ito po, para sa mahilig sa manghang po. Okay. Saka yung sili, Okay. Konting toyo. Sa dalawang bibe, ilan to? Isa, dalawa? Dalawang nyug yan. Dalawang nyug okay, po. dalawang nyug to. Yan, pagka pupulo tayo, pagkatapos ng pulo, ay ready to serve. Okay. Tigil ko na po tayo. Nako, napapatula ako. Esting ng iyong kalderetang bibe. Napakalinamnam ng iyong ginawa. Salamat po, Katoto, sa inyong mga sinasabi na ang ating mga luto ay tunay na nakakawili. Ang kalderetang bibi, tsak na inyong masasabi, ito po ay kakaiba at tatangkaliking mabuti. Kaya't ang masasabi ko sa inyong Pinoy Foodie, maghanda na kayo ng extra rice dito sa masarap na bibi. Bao. Wow. Uy, ganda-ganda. Woo! Biro mo, green sa labas, tapos biglang red heart sa loob. Yan. So, isa-slice lang natin. Gagawa tayo ng Santa Maria salad sapagkat binili natin to lahat sa palengke. Yan. Samahan natin ng very healthy na labanos. Actually, ganito dapat kanipis ang labanos na halos see-through. Para lang maalis yung pait dun sa mga may ayaw,
Ganyan na yan. Lagyan nyo na lang ng konting asin. Mash it. Okay. Nagsa-start na siyang magtubig, meaning nagre-react na sa salt yung enzymes, natural enzymes nitong ating labanos. Ito na, pwede na natin siyang ilipat. You don't have to wash it, just squeeze out what you can. At yung ating magandang kamatis. Now we will mix a little of the sugar, patis, a little vinegar. At para hindi matalas ang dating ng vinegar, mag-squeeze tayo ng kalamansi. Ang kalamansi, nagbibilog at nag-aalis ng matalas na asim ng vinegar. Kung gusto nyo ngayong lagyan ng olive oil, konting olive oil na lang. Perfect, and you have your very nice, easy salad dedicated to Santa Maria, Bulacan. Napakayaman ang kultura ng Bulacan. Based on Philippine history, it has played a part in many of the significant events of our country. At sa kultura, nako, hindi natin kayang tikman ng Bulacan sa isang palabasan lang. Bitin! Kaya next week, babalik tayo. Tutuklasin naman natin ang mga foodie finds at makikibanding tayo sa mga new and old friends who will showcase to us Bulacan cuisine at its best. At i-like nyo kami sa Facebook. Type nyo lang The Pinoy Foodie. Doon makikita nyo ang active ng ating mga connection with each other. In fact, marami nagsishare ng kanilang mga foodie experiences. Last but not least, happy birthday to a friend of ours, Tony Pascual. Naku, husayan mo yung iyong ginagawa. God bless you all. This is Nancy Reyes Lumen and babalik tayo at marami pa tayong titikman.